Ma, how's the hacienda? Everything okay there? Tanong ni Du sa kabilang linya. Napatingin si Doña Celestia sa paligid. Ang sariwa na simoy ng hangin, ang malawak na taniman. Oh, it's beautiful, Du. Peaceful and refreshing. I think this place is exactly what we needed. I'm glad to hear that. I'll visit once I finish my meetings here. Oh, Du, by the way, I met two children today. Twins. Twins? What about them? Pagtatakang tanong na boses ng anak. Oh, they helped me earlier when my foot got stuck in the mud. They were so polite, so gentle and... And what, Ma? They look exactly like you when you were a child. Both of them. Even the shape of their eyes, the smile, everything. Ma, come on. You're just missing me too much. Kids look alike sometimes. Maybe you're imagining it. No, I wasn't imagining anything. When I looked at them, I felt like I was staring at you when you were little. It was uncanny. Ma, you're exaggerating. I'm sure they're just cute kids you happen to like. Don't overthink it. Habang nakatingin pa rin siya sa lupain ng hasyenda, may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Isang pakiramdam na maaaring may malalim na dahilan ang pagkikita nila ng kambal. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Si Du Teradek ay isang pangalan na sineseryoso ng buong Asya. Tinaguri ang epitome ng success. Hinahangaan ng lahat, mapababae man o lalaki, mapatanda man o bata. Sa edad na 28, marami na siyang mga napatunayan. Siya na ang presidente at CEO ng isang malaking kumpanya na namana pa sa kanyang ama, ang Teradek Group of Companies, isang multi-bilyong conglomerate na sumasaklaw sa real estate, telecommunications at finance. Nakapagtapos sa mataas na universidad kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit maalam ito sa negosyo. Matangkad, matipuno, ang pangangatawan. At ang matatalim nitong mata ay laging puno ng misteryo at tila ba ito rin ay nangungusap. Halos lahat ng empleyado ng kumpanya ay siya ang iniidolo. At syempre, isa rin doon si Vina San Jose, isa sa janitress ng kumpanya. Si Vina ay isang simpleng dalaga na 22 taong gulang pa lamang. Kabaligtaran ng kay Du ang buhay. Siya ay payat at may mahabang buhok na lagi nakatali. Maganda rin naman ang dalaga. Sa katunayan ay meron ding mga humahanga sa ganda niya, lalo na sa maganda niyang mga mata. Hindi madalas na napapansin ng dalaga sa trabaho. Isa lang naman kasi siyang hamak na janitress. Sabi nga ng iba nagtatrabaho sa kumpanya na pag-aari ni Du, ang trabaho niya ay pinakamababa sa lahat. Pero syempre, swerte pa rin daw siya. Kasi sa Teradek Empire siya nakahanap ng trabaho. At syempre, malaking bagay na rin yon para kay Vina. Lalo pat kailangan na kailangan niya ng trabaho para sa kanyang pamilya. Sa tuwing magkakasalubong sila ni Du sa hallway, kahit sandaling sulyap lang, alam ni Vina na ang lalaking iyon ang kanyang lihim na pangarap. Isang napakataas na pangarap na para sa isang kagaya niya ay tila ba napakalabo ng maabot. Ang simpleng ngiti ni Du ay sapat na para magbago ang takbo ng kanyang araw. O kahit sulyap lamang mula dito. Kahit nga hindi na siya nito tingnan. Masilayan niya lang ito, buo na agad ang araw niya. Ang binatang si Du ay bituin na pinapangarap ng lahat na maabot. At siya, si Vina, ay alikabok lamang. Isang gabi matapos ang matinding pulong, bumagsak ang pinakamalaking deal ni Du para sa quarter na iyon. 1 bilyong pisong proyekto ang nawala dahil sa kapabayaan ng kanyang board of directors. Kung kaya gano'n na lamang ang init at galit na naramdaman ni Du. Pagdating niya sa kanyang penthouse office sa 50th floor, madilim ang kanyang mukha dahil sa galit at disappointment. Naghanap siya ng kahit anong nakakapagpagaan sa kanyang loob. Bianca, I'm canceling the dinner. Just send me a bottle of Macallan 25. Mariing sabi niya sa kanyang telepono. Yes, sir.
Natatakot naman na tugon ni Bianca, ang secretary ni Du. Pagkababa niya ng tawag, mariin siyang pumikit at sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit tila hindi talaga mawala ang galit niya. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang takot na si Bianca, dala na ang makalyan na pinag-uutos niya. Nang makita ni Bianca ang itsura ng table ng boss, napalunok ito. Paano? Tila labis talaga ang galit ni Drew para magwala ito at ikinalat lahat ng dokumento ng laptop at computer nito ay nasa sahig na. Natatakot na umalis si Bianca para hindi na siya madamay sa matinding galit ng CEO. Baka kasi mawalan pa ito ng trabaho kung mananatili pa roon. Sakto naman na pagbalik ni Bianca sa opisina ay nakatanggap ito ng tawag mula kay Prem, ang kaibigan ni Drew na batid ng lahat na merong pagtingin sa binata. Bianca, it's Prem. Is he still there? What's going on? Matalas na tanong ni Prem na halatang nag-aalala sa kalagayan ni Drew. Madam Prem, yes sir, Drew is still here, but you cannot approach him. He is in a terrible state. Nag-aalalang sagot naman ni Bianca. The deal with the Thai investors failed, and TGC is facing a huge financial loss. Billions, madam. And Sir Drew, his anger is beyond control. Did anyone else see him? Did he leave the office? Tanong muli ni Prim. No, madam, he is alone. I told the night janitor to clean the 50th floor, but I haven't heard from anyone yet. I am terrified to go up there myself. Paliwanag ni Bianca. Okay, I can't go there right now. May meeting din akong kailangang asikasuhin, but if something happens, tawagan mo agad ako, ha? Yes po, ma'am. Sagot nito. Bandang 11:00 ng gabi, lasing na si Du. Mariin niyang ipinag-utos kay Bianca na magpadala ng maaaring maglinis ng kalat sa kanyang opisina dahil ang nauna nitong pinadala kanina ay pinaalis niya. Ang pumasok kay si Vina. Pauwi na sana ang dalaga pero unutusan ito ng secretary ni Du na linisin muna ang opisina. Kaya wala namang ibang choice si Vina kundi ang sumunod. Oo nga, humahanga si Vina sa kanilang CEO pero ayaw naman sana na humarap dito ngayon na matindi ang galit nito. Dahil natatakot siya na makagawa siya ng pagkakamali at madamay siya sa matinding galit nito. Kapag kasi galit ang kanilang CEO, talagang may isang empleyado ang nagtatanggal sa trabaho kasi ayaw nito ng nagkakamali. Habang nagliligpit si Vina sa opisina nito, nanginginig ang mga kamay niya. Mabuti na lang at hindi naman ito mukhang galit. Pero kinakabahan pa rin siya kasi damang-dama niya na nasa kanyang mga mata nito. Na tila ba pinagmamasdan siya at hinihintay na lang na magkamali siya para matanggal na siya nito sa trabaho. At dahil nga sa intense nitong titig sa kanya at sa kaba na nararamdaman niya, nagkamali si Vina. Muli natapon ng basura na pinulot niya. Nanlaki ang mga mata niya at natakot na tumingin kay Du na tumaas naman ng isang kilay habang nakatuon pa rin ang tingin sa kanya. Sir Du, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Pabulong na sabi ni Vina at agad na nagsimula siyang pulutin ulit ang kalat. Narinig ni Du ang nanginginig na tinig ni Vina. Ang galit sa mukha ng banata kanina ay unti-unting napalitan ng ibang emosyon. Parahal na mangha ito sa itsura ngayon ng dalaga. Para kasi itong takot na tupa kaharap ang isang leon. Ang kagandahang taglay ng dalagang janitress na ito ay hindi sosyal o kapansin-pansin. Siguro dahil hindi naman ito mula sa elite family o connected sa kung anumang mataas na pamilya. Ngunit meron siyang inosente, halos malaanghel na aura na pumupukaw sa atensyon ni Du ng mga sandaling iyon. Sa katunayan, matagal nang napapansin ni Du ang dalaga. Pero ngayon lang siya nagkaroon ng chance na mapagmasdan ito ng malapitan. Masyado kasi itong mailap noon at tila iwas na iwas din. Kapag ito kasi ang naka-assign maglinis ng office niya, lagi nitong tinataon na wala si Du sa loob ng office. Ikaw ang lagi naglilinis dito, hindi ba? Tanong ni Du. Vina, yon ang pangalan mo. Opo sir, ako po yun. Tugon ni Vina. Tumayo si Du, medyo kumigewang dahil sa kalasingan. Lumapit ito kay Vina at ang kanyang mamahaling pabangoy humalo sa amoy ng alak. Kumabog naman ang dibdib ni Vina
Sinubukan niya humakbang palayo pero nakalapit na sa kanya ang binata. Nag-iwas siya ng tingin. Natatakot siya at ang tuhod niya ay tila ba nawalan na ng lakas. Bakit ka ba laging nakayuko ha, Vina? Every time I look at you, you're always avoiding my gaze. Look at me. Nanginginig si Vina. Hindi niya matitigan ang presidente na nasa harapan niya. Ang kanyang puso ay parang kabayo na tumatakbo ng sobrang bilis. May nagawa po ba akong kasalanan, sir? Hindi ko po sinasadya na matapon muli yung basura pero huwag po kayo mag-alala. Lilinisin ko na lang po ulit. Hinawakan ni Du ang balikat ni Vina kaya napaangat siya ng tingin dito. Nagtagpo ang mga mata nila at may kung anong kislap sa mga mata ni Du habang nakatingin ito sa ekspresyon niya. Tila ba natutuwa ito habang si Vina naman ay takot. Iniisip na baka mawawalan na siya ng trabaho. Tatanggalin niyo po ba ako sa trabaho, sir? Lakas loob na tanong niya. No? Sagot nito habang nakatingin pa rin sa mga mata niya. You're beautiful. I've always noticed how beautiful your face is. Po? You can help me calm down tonight. You can help me forget everything that happened today. Ang sumunod na tagpo ay masyadong mabilis. Matapos itong basta na lamang silin ng halik ang kanyang labi. Sa isang iglap, tinulak ni Du si Vina sa leather couch. Habang lumalaban ang katinoan ni Vina, ang puso niya naman ay nagtaksil. Gusto niya si Du. Alam niyang mali ito, ngunit hindi niya magawang lumayo. Binigyan siya nito ng chance sa tumakas, pero pinili niya na manatili. Sa puso niya, may munting tinig na nagsasabing ito ang pagkakataong maging malapit sa lalaking minamahal niya. At ng gabing iyon, kahit na alam niya hindi dapat, hinayaan niya na may mangyari sa kanila. Nang magising si Vina kinabukasan, nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto niya kung ano nga ba ang nangyari kagabi. Hindi siya makapaniwala at mas lalong hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Kaya naman naisip niya na agad umalis bago pa man magising si Du dahil hindi niya pa alam kung kaya niya ba naharapin ito. Mabigat ang bawat hakbang niya. Hindi pa rin siya makabawi mula sa kagabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang nangyari sa kanila ni Du. Malinaw na malinaw yon sa isip niya na para bang nangyari lang iyon ilang minuto ang nakalipas. Hindi siya mapakali. Ramdam niya ang paggalito, guilt at takot na baka may mas malalaking problemang kasunod pa ang gabing hindi niya makalimutan. Focus, umuwi na muna tayo. Bulong niya sa sarili. Pero kahit iyon, hindi niya magawa na sundin ng maayos. Habang naglalakad siya palabas ng lobby, halos hindi niya na napansin ng mga empleyadong nag-uunahan sa elevator. Para siyang naka-autopilot. Nakatungo, nagmamadaling makalabas ang gusali na tila ba may hahabol sa kanya. Pero hindi pa siya nakaabot ng exit. Narinig niya na ang sunod-sunod na pagbati ng ilang empleyado. Pag-angat ng paningin niya, nakita niya si Miss Prim. Si Miss Prim ay ang kaibigan ng CEO. Ang taong kilala niya bilang malapit kay Du. Saan ka pupunta, Vina? Sabi nito habang lumalapit. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras ngayon. Pauwi na po, ma'am. Sagot niya. Tinitigan siya ni Prim mula ulo hanggang paa. Para bang sinusuri kung ito ba talaga ang babaeng nagkaroon ng koneksyon kay Du kagabi. Paglapit nito, tumingala siya ng kaunti. Sapagkat mas mataas ang kaunti si Prim at mas kampante, mas tiwala sa sarili. Vina, can we talk? Po? Opo ma'am, ano po bang pag-uusapan natin? Kabadong tanong niya at pakiramdam niya ay nandiliit siya sa sarili dahil sa uri ng tingin sa kanya ni Prim. I want to know the truth. Don't lie to me. Did you know that Du and I actually have a relationship? Aha? Tanging nasabi niya. Hindi ko po alam. Ngumiti lamang si Prim. Ngunit mas lalong naging mapanganib ang aura nito. Of course you didn't. You wouldn't, would you? Sabi nito sabay iling na para bang nandiliit. But now you know, dahil ako na mismo ang nagsabi sa'yo. Hindi siya nakasagot. Muli nagsalita naman si Prim. At alam ko rin kung ano nangyari sa inyong dalawa kagabi. Nanigas si Vina. Hindi niya mapakilos ang dila.
Ang kamay kahit simpleng paghinga ay parang naging mabigat. Napatingin siya kay Prim. Desperado na ipaliwanag ang sarili pero walang lumalabas na salita. You look surprised. Guilty even. Umiling ito. Don't bother explaining. Alam ko na ang buong nangyari. Alam ko kung bakit nangyari. Ma'am, pero sinabat siya agad ni Prim. He loves me, Vina. Mahal na mahal niya ako. Mariin ito ang sabi. Bawat kataga ay parang tunutusok siya. And I love him. We love each other so much. Kaya hindi namin kailangan ng kahit anong sagabal na maaaring gumulo sa relasyon namin. Lumapit pa si Prim sa kanya. He was drunk last night. Sabi ni Prim. You took advantage of him. Hindi totoo. He wouldn't do such a thing if he wasn't drunk. Kilalang kilala ko ang boyfriend ko. Hindi siya basta papatol sa kagaya mong mababang uri. Pagpapatuloy pa ni Prim. Walang puwang para kay Vina na depensahan ng sarili. You know that, don't you? Napatango na lamang si Vina dahil napagtanto niya na tama naman ang sinabi nito. So, here's what you're going to do. Sabi pa nito. You will not show yourself to him again. Ayokong magulo mo pa kami. Kung maaari ay kalimutan mo na rin ang nangyari sa inyo. At ako, patatawarin ko siya kahit paniloko niya ako. Hindi ka na dapat magpakita sa kanya. Do you understand? Napatigil ang paghinga ni Vina. Not tomorrow. Not next week. Not ever. Dagdag pa ni Prim. Or else. Bahagya itong yumuko. Ang matay diretso nakatutok sa kanya. It will ruin what we have. At ayoko nasisira ang bagay na pinaghirapan kong buuhin at ipaglaban. And trust me, Vina. You don't want to see what I'm capable of. Para siyang nabuhusan ng yelo mula ulo hanggang paa sa sinabi nito. Hindi niya alam kung paano gagalaw, kung paano mag-react, kung paano tatayo. Parang sinakal siya ng biglaang takot. Itigil mo na kung ano man ang iniisip mong gawin o ina-assume mong mangyari bago pa lumala ang lahat sa pagitan naming dalawa. Sabi ni Prim. This is your only warning. At dahan-dahan lumakad palayo si Prim. Naiwan si Vina sa gitna ng lobby, tulala at halos lumutin ng galit. Samantala nang magising naman si Du na masakit ang ulo at tila may malaking butas sa kanyang memorya, wala na si Vina sa opisina. Ngunit ang natuklap na damit at nagkalat na papel ay nagpahiwatig ng kanyang pagkakamali. Isang malaking panghihinayang na naramdaman niya na mapagtantong umalis ang dalaga at hindi ito hinintay na magising siya. Kinabukasan, matapos ang tinawag ni Du ang kanyang assistant at nag-utos na hanapin si Vina dahil hindi ito pumasok sa trabaho, inakala kasi ni Du na kaya hindi bumalik ang dalaga sa kumpanya kahapon ay dahil gusto lang nito na magpahinga. Pero hindi na ito bumalik kahit ngayong araw. Hanapin mo si Vina San Jose, yung janitors dito sa kumpanya. Alamin mo kung saan siya nakatira at bigyan mo siya ng doble sa kanyang sweldo. But tell her na kailangan ko muna siyang makausap. Sabihin mo sa kanya na pumunta dito sa opisina ko. Pero huli na, hindi na pumasok si Vina. Hindi na siya nagpakita pa. Para itong bulan na bigla na lang naglaho. Sa loob ng 2 linggo, hinanap ni Du si Vina. Pinuntahan niya ang address na nasa record nito. Ngunit lumipat na raw ito. Sinubukan niyang tawagan ng mga emergency contact, ngunit wala rin sumasagot. Ang panghihinayang at pag-aalala ay unti-unting pumalit sa galit at pagkalito. Base sa natatandaan niya sa mga nangyayari sa kanila ng gabing yon, hindi niya pinilit ang sarili sa babae dahil kusa rin itong binigay ang sarili sa kanya. Ngunit alam niya na may responsibilidad siyang dapat gampanan. Nakahanda naman si Drew na panagutan ng dalaga dahil sa nangyari sa kanila. At knowing na siya ang nakakuha ng pagkabira nito, ngunit hindi maintindihan ni Du na sa halip na pilitin siya ng dalaga na panagutan nito, bigla na lang itong naglaho. Ang hindi alam ni Du, nang umagang iyon ay dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Prim at kinausap nito si Vina. Tinakot at sinabi na may relasyon silang dalawa ni Du
Kahit wala naman, para lang hindi na muling pumasok sa opisina ang dalaga. Si Prem naman matapos mapanood ang gabi ng pagkakamali sa security camera feed na meron siyang illegal na access, ay hindi nagwala tulad ng inaasahan. Pero matindi ang galit na naramdaman, knowing na ang lalaking matagal niya nang gusto at nakuha na ng isang hamak na janitress lamang at syempre hindi siya makapapayag na mangyari yun. Para kay Prem, si Vina ay hindi lang isang karibal. Ito ay isang dumi. Napilit dumidikit sa lalaking iniibig niya at hindi niya hahayaan na isang janitress ang aagaw sa lalaking iniibig niya. Alam ni Prem na balang araw ay mamahalin din siya ni Du at hindi na pwedeng umeksa paroon ng isang hamak na janitress. Kaya matindi ang inis ni Prem dahil kahit pa lumipas ang isang buwan mula noon ay hindi pa rin tumitigil si Du sa pagpapahanap sa janitress na yon. Nakita ni Prem na seryoso si Du na hanapin ang isang hamak na janitress na iyon. At alam din ni Prem ang binabalak ni Du na panagutan ng dalaga. Napapakasalan nito ang babaeng yon. Pero syempre, hindi mahahanap ni Du si Vina dahil isa si Prem sa humahadlang roon. Alam ni Prem kung nasan ngayon si Vina dahil siya nagsabi kay Vina na lumipat sila noon ang gano'n na hindi sila matunto ni Du. Sinisigurado ni Prem na hindi mahahanap ni Du ang janitress at mas gagawa pa siya ng hakbang para kailanman ay hindi na muling magtagpo ang dalawa. Sa loob lamang ng isang araw, ginamit ni Prem ang mga koneksyon ng pamilya. Ang mga koneksyon na mas malalim pa kaysa sa alam ni Du. Hindi siya nagtangkang magtanong kay Du dahil alam niya na magdududa ito. Sa halip, tinawagan ni Prem ang kanyang tiyo Antonio, isang high-ranking official sa isang ahensya ng gobyerno, at ang kanyang personal security team na pinamumunuan ni Commander Reyes, isang dating militar na sanay sa silent operations. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng buhay ng babaeng ito. Mula sa kanyang kuya na kasama niya ngayon sa buhay, hanggang sa mga malayong kamag-anak niya. Mabilis kumilos ang private intelligence ni Prem. Sa loob, wala pang isang araw, nakuha na nila ang full profile ni Vina. At ang pinakamahalaga, ang pinakamalaking kahinaan nito, ang kuya ni Vina, si Luis. Si Luis, ang tanging pamilya ni Vina, ay ang pinagmula ng lahat ng paghihirap ng dalaga. Kilala sa kanilang komunidad sa Tondo bilang isang sugapa sa masamang bisyo. Si Luis ay may malaking utang na umabot na sa 100,000 sa mga matitinding loan shark. Higit pa rito, natuklasan ni Commander Reyes ang isang pending na kaso laban kay Luis na may kaugnayan sa illegal na droga. Isang kaso na madaling i-activate kung may sapat na pressure mula sa matataas na posisyon. Ang lahat ng impormasyong to ay nakalagay ngayon sa isang itim na portfolio, ang ultimate weapon ni Prem. Mas lalo pang lumalim ang kagustuhan ni Prem na mawala na sa landas niya si Vina matapos siyang magduda na nagdadalang tao ito. Kung kaya nang makuha niya ang lahat ng impormasyon na kailangan niya, ay agad niya itong pinuntahan muli. Vina, San Jose? Alam ko naghihintay ka ng bisita, sabi ni Prem. Kasama nito ang 2 malalaking bodyguard na nagparamdam kay Vina na wala siyang takas. Huwag ka mag-aalala, Vina. Hindi ako pumunta rito para manakit. Pumunta ako rito para umalok ng solusyon. Sinimulan ni Prem, nilapag ang itim na portfolio sa mesa. I know everything, Vina. Alam ko rin ang tungkol sa kuya mo. Ani ni Prem. Binuksan nito ang portfolio at tinulak ito sa harapan ni Vina. Ang mga mata ni Vina ay nanlaki sa takot. Hindi siya natatakot sa sarili niya, kundi sa kanyang kuya. Ang portfolio ay naglalaman ng mga larawan ni Luis habang tumatanggap ng shabu sa isang tagong lugar. Mga receipt ng malaking utang na may karampatang mataas na interes. At ang pinaka nakakapangalabot, ang isang police document na nagpapakita ng warrant of arrest na handa na ang i-activate. Alam mo kung gaano kaseryoso ang kasong to. Alam mo na ang mga tao nagpapautang sa kanya ay hindi nagbibiro. Kung hindi ka kikilos, ang kuya mo ay hindi lang makukulong. Posibleng hindi na siya makita pa. At dahil dito, Vina, gusto kong malaman mo na meron akong kapangyarihan na kontrolan ang kapalaran ng kuya mo. Paliwanag ni Prem. Kung gugustuhin ko, ngayon din mismo, ay pwede na siyang makulong or else, mapatay
At ang mga tauhan ko palalabasin lamang nila dahil iyon sasangkot siya sa droga. Nagsimulang umiyak si Vina. Huwag mo siyang idamay. Walang kinalaman ng kuya ko sa nangyari. Oo, may kinalaman siya. Dahil siyang dahilan kung bakit nagtatrabaho ka ng sobra at nagiging available ka sa gabing iyon. Matalas na sabi ni Prim, kaya kung talagang mahal mo ang kuya mo at ayaw mo siyang mawala, narito ang aking offer. Inilabas si Prim ang isang checkbook at isinulat ang isang malaking halaga. 1,000,000 piso. Sapat para bayaran ang lahat ng utang ni Kuya Luis at makapagsimula sila ng bagong buhay sa probinsya. Ito ang presyo ng iyong katahimikan at pag-alis. Kukunin mo ang pera, aayusin ko ang kaso ni Luis at bibigyan ko siya ng clean slate. Ngunit sa isang kondisyon, Vina, mawawala ka. Magiging patay ka para sa amin. Hindi mo na muling tatawagan si Du. Hindi ka na magpapakita sa Maynila. At hindi mo na ipapaalam kay Du ang tungkol diyan sa dinadala mo ngayon. I know you're pregnant. Keep it away from Du. Hindi niya pwedeng malaman pa. Ang pakaramdam ni Vina ay parang nasa isang bangungot. Ang pag-ibig niya kay Du ay nag-uudyok sa kanyang lumaban. Ngunit ang takot sa kaligtasan ng kanyang kuya at ang survival instinct para sa inosenteng bata sa kanyang tiyan ay mas matindi. Kung mananatili siya, lalabanan niya si Prim. Ngunit ang laban ay magiging marumi at si Luis ang magiging collateral damage. Puno ng kirot, kinuha ni Vina ang check at ang portfolio. Tinatanggap ko. Hindi na ako magpapakita. Pangako. Pero sana, bigyan mo ng kapayapaan ng kuya ko. Compliance is the only thing I could offer. Mariing sagot ni Prim. At tandaan mo, ang koneksyon ko ay umaabot sa buong Pilipinas. Pag nakita ko nagpakita ka, o sinubukan mong makipag-ugnayan kay Du o sa pamilya Teardec, sisiguraduhin ko na nasa kulungan mabubulok si Luis. At ikaw, at ang magiging anak na to, ay damay din. Umalis si Prim na may ngiting tagumpay matapos siyang makipagkasundo. Iniwan si Vina na umiiyak sa harap ng check. Ang pera na simbolo ng kanyang kaligtasan at kanyang matinding sakripisyo. Matapos tanggapin ni Vina ang ultimatum ni Prim, ang 1,000,000 piso para sa katahimikan kapalit ng pagkawala niya, ang kanyang kaluluwa ay tila unti-unting namatay. Ang pera ay hindi kaligayahan. Ito ay isang presyo ng kanyang pag-ibig at ng pagkatao ng kanyang mga anak. Ngunit ang takot na makita si Kuya Luis na nakakulong o mapahamak dahil sa droga at utang ay mas matindi kesa sa kanyang sariling sakit. Patawarin mo ako, anak. Ito lamang ang paraang alam ko para maprotektahan ko kayong lahat. Bulong ni Vina habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang pagbubuntis ay kumpirmado na at sa isang check-up nalaman niyang kambal ang kanyang dinadala. Ang balitang ito ay lalong nagpadagdag sa bigat ng kanyang dibdib. 2 inosenteng buhay ang nasa panganib. Dinala ni Vina si Kuya Luis sa isang liblib na bayan sa Northern Luzon. Ginamit niyang malaking bahagi ng pera para bayaran ang lahat ng utang ni Luis. Sa unang gabi nila doon, umiyak si Vina sa harapan ni Kuya Luis. Kuya, nagmamakaawa ko sa'yo, please. Ayusin mo ng buhay mo. Tutulungan kita na ayusin ang buhay mo, pero sana isipin mo rin kami na magiging pamangkin mo. Ang lahat ng to, ang pag-iwan ko kay Du, ang pagsuko ko sa lahat ng pangarap, ay dahil sa'yo. Magbago ka na at huwag ka nang mangungutang. Huwag ka nang babalik sa sugal at sa pagtitinda ng syupo. Gawin mo to para sa amin ng mga bata, kuya, please. Lumuha rin ang kuya niyang si Luis. Oo, Vina, patawarin mo rin ako sa lahat ng nagawa ko. Hindi na ako uulit. Naaawa ko sa iyo at sa mga bata. Aalagaan ko kayo. Magbabago na ako. Pangako. Ang mga salita ni Luis ay sincero at sa loob ng ilang linggo, ito nga ay tila nagbago. Tinulungan siya nito at naghanap ng part-time na trabaho bilang farmhand. Ngunit ang pagbabago ay panandalian lamang.
Ang pagbubuntis ni Vina ay naging napakaselan. Ang kambal sa kanyang sinapupunan ay nangangailangan ng matinding atensyon at pahinga. Ang morning sickness niya ay matindi at madalas siya nakakaranas sa matinding pagkahilo. Dahil dito, hindi siya tinanggap sa anumang trabaho. Ang kailangan niya ay manatiling nakahiga at magpahinga. Habang si Vina naman ay nakakulong sa bahay, ang lumang gawin ni Luis ay dahan-dahang bumalik. Ang katahimikan at ang boredom sa probinsya ay nagpaalala dito ng excitement ng sugal. Nagsimula ito sa maliit na pustahan na humantong muli sa mas malaki hanggang sa bumalik siya sa mga dating koneksyon sa Maynila. Mga 4 na buwan bago ang kabuwanan ni Vina, natuklasan niya ang matinding katotohanan. Ang savings nila ay wala na. Naubos na ni Luis ang halos lahat ng pera. Kabilang na ang natira para sa panganganak dahil sa sugat. Kuya, anong ginawa mo? Alam mo naman na nakalaan ang perang yun para sa pagsilang ko sa kambal, hindi ba? Sigaw ni Vina. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang stress ay nagbigay ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Vina, maghahanap ako ng paraan para maibalik sa iyong pera. Hindi ko naman kasi alam na matatalo ako sa lintik na sabong na yun eh. Pero kung nanalo naman ako, doble naman sana yung pera natin ngayon. Sadyang minalas lang talaga ako pero huwag kang mag-alala. Ibabalik ko naman sa iyo ang perang yun eh. Sigaw pa ni Luis. Ngunit sa mga sandaling yon, may malinaw na katotohanan. Ang addiction nito ay mas matindi kesa sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid at sa mga pamangkin. Kuya naman eh, iyon na nga lang ang meron tayo para sa mga anak ko yun. Alam mo naman na hirap na ako, nagawa mo pa talaga sa akin to. Babawi nga ako, ibabalik ko sa iyo yung pera. Kung makapagdrama ka naman rin, parang hindi ko naman babalik sa iyo ah. Huwag ka mag-alala, bukas ng bukas, hawak ko ng halagang yun. Umalis si Luis sa bahay, galit, at bumalik siya sa kanyang gambling den sa kanilang bayan. Naghahanap ng huling pagkakataon na makabawi. Si Vina naman ay napaluhod na lamang. Hindi alam kung anong gagawin dahil sigurado siyang hindi naman makakagawa ng paraan ng kuya niya. Tiyak siya na kung sakali man na nakahawak ito ng pera, isusugal na naman ito. Sa lumipas na araw, tama nga siya. Hindi nakagawa ng paraan ng kuya niya. Hindi na rin ito nabanggit sa kanya ang tungkol sa pera na yon. Kuya, maghahanap na pala ako ng trabaho para makapag-ipon ako para sa panganganak ko. Sabi ni Vina sa kapatid na hindi naman nakikinig sa kanya. Sa halip ay tila ba hindi ito mapakali at parang takot na takot din. Matapos itong kumain, bigla na lang din itong umalis at mukhang madaling-madali pa. Hindi alam ni Vina na iyon na pala ang huling beses na nakita niya na buhay si Luis. Kinabukasan, isang magsasaka nakakita ng bangkay ni Luis sa tabing ilog. Ito ay pinatay, pinagbabaril at puno ng stab wounds. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ayon sa mga tao roon, ang koneksyon nito sa droga at ang utang ang pumatay dito. Sa kanilang bahay, ginawa ang simple at maliit na burol ni Kuya Luis. Wala siyang pera para sa disenteng libing. Nakaupo siya sa harap ng kabaong, ang kanyang tiyan ay malaki pa, at ang kanyang kalungkutan ay tila walang hanggan. Pero ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng matinding takot nang pumasok ang mga bisita. Hindi sila mga kaibigan, kundi ang mga loan sharks na inutangan ni Luis. Pinamumunuan sila ni Ricardo Tiamzon, ang pinuno ng isang crime syndicate na may matinding koneksyon sa Maynila. Vina San Jose, kinalulungkot namin ang nangyari sa kuya mo. Pero ang business ay business. Simula na Ricardo. Ang boses ay tila yelo. Inihagis nito ang isang folder sa ibabaw ng kabaong ni Luis. Ang kuya mo ay nag-iwan ng utang na hindi nabayaran. Ang total, 2 milyong piso. Kayo lang ng mga magiging anak mo ang kanyang pamilya dito. Kaya kayo ang magmamana ng utang. Nanigas si Vina. Wala akong pera. Ang lahat ng pera namin ay inubos niya. Buntis ako. Wala akong trabaho. Ngunit si Ricardo, ngiti naman na nakakakilabot. Alam ko, kaya nga kami narito. Para sabihin sa'yo to, Vina. Hihintayin namin na makapanganak ka at makahanap ng trabaho para mabayaran mo kami.
Pag sinubukan mo na tumakas sa amin, hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi pati na rin ang batang yan sa sinapupunan mo. Sa totoo lang, sa lahat ng mga nangyari sa buhay niya, ngayon para bang wala na siyang luha na maitulo pa. Hindi niya na rin alam kung paano pa bang uunahin niyang iisipin at pag-isipan ng maaaring maging solusyon. Nagdadalamhati pa siya sa pagkawala ng kuya niya, ngunit heto at may bagong pagsubok na naman siyang kakaharapin. Ang pagkamatay ni Kuya Luis ay nag-iwan ng isang malalim na sugat kay Vina. Ngunit ang takot na dulot ng mga pinautangan nito ay mas matindi pa. Si Ricardo Tiamzon at ang mga tauhan nito ay nagbantay sa buong bayan na tinitiyak na hindi makakaalis si Vina. Hindi ka rin namin papayagang umalis sa lugar na to. Anong tingin mo sa amin? Tanga? Alam namin natatakasan mo lang kami. Kaya malabo makaalis kayo ng mga magiging anak mo sa lugar na to. Ang mariing babala sa kanya ng isang tauhan. Alam ni Vina na ang pagbabalik sa Maynila ay doble ang peligro. Banta mula kay Prim at banta mula sa mga kriminal. Kaya't sa kabila ng matinding paghihirap, napilitan siyang manatili. Ang kanyang pagbubuntis sa kambal ay lalong nagpapahirap sa kanya. Ang kanyang kondisyon ay napakaselan na nagdudulot ng matinding pananakit ng likod, madalas na pagkahilo at pag-ubo dahil sa paghina ng resistensya niya sa labis na stress. Ang kanyang tiyan ay malaki na at halos hindi na siya makatayo ng matagal. Dahil dito, wala siyang makuhang desenteng trabaho. Ang lahat ng savings nila ay naubos na ni Kuya Luis. Sa panahong ito, ng desperasyon, si Celine, ang may-ari ng lokal na karinderya, ang naging guardian angel niya. Nagbigay si Celine ng mga magagaang trabaho kay Vina, tulad ng paghiwa ng gulay habang nakaupo o paglilinis sa mga lalagyan ng pagkain. Ang bawat sentimo ay iniipon ni Vina, umaasa na makakabayad siya ng kahit maliit na bahagi ng utang. Isang hapon, habang nag-aalala si Vina sa kanyang tiyan, nilapitan siya ni Celine. Vina, kaibigan kita. At sa totoo lang ay nag-aalala na ako sa'yo. Lalo pat malapit ka ng mga anak at wala kang katuwang sa buhay. Malumanay na sabi ni Celine. Bakit hindi mo pa rin sinasabi ang katotohanan sa ama ng mga bata? Alam kong tinatago mo siya. Pero kung mayaman siya, matutulungan ka niya sa utang at sa panganganak. Huwag mong i-risk ang buhay ng mga bata. Napaluha si Vina at yumuko. Hindi niya kayang ilantad ang katotohanan. Salamat sa payo, Celine. Pero hindi ko talaga alam kung nasan siya ngayon. Matagal na kami hindi nagkita at may iba na siyang buhay. Ang kanyang mga salita ay tila nagtatago ng isang masakit na lihim. Patuloy siyang inaalagaan ni Celine na nagbibigay ng libreng pagkain at gamot. Ngunit ang banta ni Chamson ay patuloy na lumalapit. Sa pagpasok ni Vina sa kanyang 9th month ng pagbubuntis, natanggal niya ang panghuling babala. Isang salyadong sobre ang inihagis sa kanyang munting bintana. Kailangan niya nang humanap ng paraan para mabayaran ang utang ng kuya, kundi pati ang mga batang isisilang niya ay mapapahamak. Maaga pa lang ay nasa karinderya na si Vina. Katulad ng nakagawian, tuwing may pasok. Palagi naman siyang pagod dahil marami siyang trabaho. Iba ang trabaho niya dito sa karinderya, pero ngayong araw ay may ibang pagod na naramdaman niya. Iba ang sakit sa kanyang balakang. Habang nag-aabot siya ng ulam sa isang lalaki, biglang parang binilutan ng tiyan niya mula sa loob. Napasinghap siya, napahawak sa tiyan, at halos mabitawan ang sandok. Vina? Uy, bakit? Tanong ni Celine habang mabilis na lumapit. Celine, masakit. Ang lakas parang... Hindi niya na natapos. Isa pang bagsik na kirot ang dumaloy sa tiyan niya, pababa sa balakang. At halos mapaluhod siya kung hindi siya nasalo ni Celine. Mukhang manganganak ka na, tarantang sabi ni Celine. Hindi pa dapat. Pigil ni Vina habang mayak-ngiyak. Pero ramdam niyang hindi na siya makakapag-antay pa. Iba ang sakit ngayon. Mas malalim, mas padiin, at mas paulit-ulit. Halika na, dadali na kita sa ospital. Mabilis na sabi ni Celine. Sabay sigaw sa mga kasama.
May manganganak, tulong! Tulungan niyo kami, manganganak na si Vina! Mabilis ang lahat. Ilang sandali lang nasa tricycle na sila at bawat lubak sa daan ay parang patalim naman na tumutusok sa katawan ni Vina. Lalo nang nadagdagan ng sakit na nadarama niya. Kinakagat niya ang labi at pinipigilan na hindi mapasigaw dahil sa takot, kirot at kaba na sabay-sabay na lumalamon sa kanya. Pagdating sa ospital, mabilis siyang inasikaso ng mga nurse. Yung puting ilaw sa kisame, yung amoy ng alkohol, iyon ang huling nakita niya bago siya tuluyang dinala sa delivery room. Sa pagitan ng mga sigaw, utos ng mga doktor, tumulo ang luha ni Vina. Hindi ko alam. Anong buhay ang maibibigay ka sa kanila? Nanginginig yung bulong habang hinahabol ang hininga. Ramdam ang bawat paghilab ng tiyan. Miss, push! Sigaw ng doktor. Pero sa loob-loob niya, mas malakas ang sigaw ng pangamba. Mag-isa siya, wala siyang matatakbuhan maliban kay Celine. Wala na rin siyang pamilyang handang kumalinga. At ang ama ng mga anak niya, kahit kailan, hindi niya naramdaman ang pag-iral nito sa gabing iyon. Miss, isa pa! Lumalabas ang una! Sa gitna ng sakit at luha at pagkalito, narinig niya ang unang iyak. Isa pa! Miss, yung pangalawa naman! At sa pangalawang pag-iyak na narinig niya, doon siya tuluyang napahagulgol. Dalawa sila. Dalawang buhay. Dalawang inosenteng nilalang na umaasa sa kanya at di niya alam kung paanong magsisimula. Congrats, Miss. Healthy ang babies mo. Magpahinga ka muna. Sabi ng doktor bago siya tuluyang nilamon ng pagod at kadiliman. Nang magkamalay si Vina, puti na kisame ang una niyang nakita. Tahimik ang paligid. Mabigat ang katawan niya pero mas mabigat ang puso. Ilang sandali bago bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang nurse dala ang kambal. Miss, eto na po sila. Ngiti ng nurse at iniligay sa kanyang tabi ang dalawang munting sanggol. Isang batang lalaki at isang batang babae. Parehong nakapikit. Parehong mapula ang pisngi. Parehong may maliit na ilong at manipis na labi. Parehong kahawig ng kanilang ama. Napatigil si Vina. Para siyang napatulala. Hindi maipagkakaila sa hugis ng mata. Sa korba ng labi, parang nakikita niya si Du sa dalawang batang ito. Pumikit siya at huminga ng malalim. Hinaplos ang maliit na noo ng kanyang mga anak. Pasensya na. Bulong niya na nanginginig ang boses. Pasensya na kung sa ganitong mundo ko kayo pinasok. Nahulog ang luha niya sa pisngi ng kanyang anak na babae. Isa pa sa anak niyang lalaki. Pero kahit mahirap, kahit ako lang, pangako. Pinunasan niya ang luha at ngumiti. Kahit masakit, kahit puno ng takot. Ibibigay ko sa inyo ang maayos na buhay. Gagawin ko ang lahat. Kahit anong hirap, kakayanin ko para sa inyo. Dahan-dahan niyang niyakap ang kambal at masuyong humalik sa kanilang ulo. Para bang doon siya humugot ng lakas. At sa unang pagkakataon mula nang iniwan siya ng tapang ng gabi, nakaramdam si Vina ng kakaibang lakas. Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil may dalawang munting nilalang na umaasa sa kanya. At sa sandaling iyon, ipinanganak hindi lamang ang kambal, kundi pati ang bagong lakas sa puso ni Vina. Isang inang handang ipaglaban ang lahat. 5 taon ang lumipas sa awa ng Diyos kahit papaano'y nakaraos naman sila ng mga anak niya dahil sa walang sawang pagsusumikap ni Vina sa buhay. Kahit papaano'y nabayaran niya na rin ang utang ng Kuya Luis niya at hindi na rin sila gaanong ginigipit nila Ricardo. Siyempre, araw-araw pa rin ang paniningil nito. Pero wala na iyong pagbabanta sa buhay nila ng mga anak niya. Siguro napagtanto rin ni Ricardo na nagbabayad naman siya at marunong siyang sumunod sa usapan. Sadyang kapos lamang sa buhay. Si Nico at Nika ay 5 taong gulang na ngayon. Malulusog at masigla. Silang dalawa ay magkamukhang magkamukha. Tanging ang buhok lang ni Nika ang mas mahaba. Madalas nga sabihin ng mga ito at mga tao rito na mukha raw silang anak ng diwata dahil sa kulay ng kanilang mga mata at kutis na mapuputi. Kulot din ang brown nilang mga buhok kaya madalas tinatawag din silang batang Santo Niño. Sa kabila ng kanilang inosenteng kalikasan, alam at kita ni Vina na ang pagkakahawig nila kay Du
ay hindi maitatago. Lalo na ang maliit, kakaibang hugis ng birthmark sa balikat na lang parehong-parehong kay Vina. Araw iyon ng Sabado kaya napagpasyahan ni Celine ang ninang ng kambal na dalhin sila sa parke para mamasyal. Abot langit ang saya ni Nico at Nika habang tumatakbo. Naghahabulan at sumisigaw ng, "Ninang, tingnan mo kami! Dahan-dahan lang, baka madapa kayo!" Sigaw naman ni Celine, ngunit natatawa ito habang sinusundan ng dalawa. Habang naglalakad sila pa uwi, may napansin naman si Celine na isang magarang sasakyang itim. Makintab at halatang mamahalin. Nakahinto ito sa gilid ng kalsada. Nakabukas ang hood nito at may isang lalaki na nag-aayos ng gulong. "Ninang, may nasiraan!" sabi ni Nico sabay turo sa sasakyan. Hindi muna pinansin niya ni Celine dahil may kausap pa itong babae. Ngunit ang kambal, dahil likas na mausisa talaga ay napatigil nang biglang may bumukas sa pinto mula sa mamahaling sasakyan. Lumabas mula roon ang isang babae. Hindi simpleng babae, kundi isang ginang na sobrang ganda. Maayos ang ayos ng buhok, mamahalin ang suot, at may tindig na para bang isang donya o reyna sa mga pelikula. Napamangha si Nika. "Kuya, ang ganda niya," bulong nito. "Oo nga, parang prinsesa," sagot pa ni Nico. Habang naglalakad ang ginang papalapit sa likod ng sasakyan, hindi nito napansin ang isang malalim na parte ng lupa. Sa isang iglap, nalubog ang paa nito sa putikan. "My God!" gulat na sabi ng ginang. Napakunot ang noon nito. Halatang naiirita pero pilit pa rin kalmado. Napatakbo agad ang kambal. "Hala, naputikan po ang paa ninyo," sabi ni Nico. "Oo nga po, halika po, tutulungan po namin kayo," dagdag pa ni Nika. Nagulat ang ginang, ngunit agad ding napangiti at nagpatulong sa cute na kambal. "Ang babait naman ninyo," sabi nito. "Thank you, mga apo." Tiningnan nito ang dalawang bata ng mas matagal. Halos hindi nito matanggal ang tingin sa magkapareho nilang mukha. Parehong bilog ang mga mata, pareho ang korba ng ilong, pareho ang ngiting mabilis makahawa. "You two look exactly alike," sabi nito habang nakatitig pa rin sa kambal. "At parang kamukhang kamukha niyo ang isang kakilala ko." Nagkatinginan ang kambal. "Talaga po?" tanong ni Nika. "Oo naman," sagot ng ginang bago kinuha mula sa kotse ang isang maliit na paper bag. "Eto, chocolates para sa inyo. Very good kayo." Namilog ang mata ni Nico. "Para po sa amin talaga to?" "Siyempre dahil mabait kayo at tinulungan ninyo ako," sagot pa ng ginang. "Ano nga palang pangalan ninyo?" tanong pa nito. "Ako po si Nico." "Ako naman po si Nika." "So bakit kayo nandito? Namamasyal na ba kayo?" "Pauwi na po kami sa amin," sagot nila. "Kasama po namin si Ninang." Tumingin ang ginang sa sapatos niyang nabalot ng putik. "Lilinisin po namin ang sapatos ninyo para mawala pong putik," sabi ni Nika habang may pinulot na ilang malalapad na dahon. Pinunasan niya ang gilid ng sapatos ng ginang. Sumunod naman si Nico. "Ako rin po para malinis na." Halatang nagulat at natuwa ang ginang sa kabutihan nila. "Ang babait niyo naman, para kayong munting angels." Nang makabalik na si Celine, nakita niyang eksena at agad na nag-sorry. "Ay, pasensya na po ma'am, makukulit lang talaga." Ngunit tinawa lang iyon ng ginang. No, they're wonderful kids. Very sweet." Pagkatapos magpasalamat ng paulit-ulit, bumalik na sa sasakyan ng ginang. Sumakay ito. Ngunit bago maisara ang pinto, sumilip ulit ito sa kambal. "I hope to see you again," sabi nito. "Opo, makikita niyo po kami ulit," sagot naman ng kambal. "Then, till next time." Pagkatapos ng nangyari, sabay-sabay na naglakad sina Celine, Nico at Nika pauwi sa kanilang bahay. Pagpasok pa lamang nila sa bakuran, kumakaway na agad ang kambal na para bang may malaking balitang gustong ibulalas. "Mama!" sabay sigaw ng dalawa. Tumatakbo papunta kay Vina, na abala naman noon sa pagwawalis sa harapan ng bahay. Napatingin si Vina agad ng ngumiti at inaabot ang mga braso upang salubungin ang kambal.
Oh, bakit parang taas yata ng energy ninyo? May nangyari ba? Nagkatinginan ng kambal. Parehong halos mapatalon sa tuwa. Ay, Mama, meron pong magandang nangyari po. Bunga ni Nika. May nakilala po kaming ginang. Dagdag ni Nico. Todo kumpas pa ng kamay. Napakaganda po niya, Mama. Nagbigay pa nga po siya ng chocolates eh. Si Nika naman ang nag-abot ng paper bag na may lamang mamahaling tsokolate. Ang bait-bait po niya, Mama. Napangiti naman si Vina habang pinapanood at nakikinig sa masiglang pagkukwento ng dalawa. Hinaplos niya ang ulo ng kambal na tila hindi na mapakali sa kilig at tuwa. Aba, ang babait naman ng mga anak ko, sabi niya ng malumanay. Mas lalo ako natutuwa kasi tumulong kayo at kahit hindi niya kilala. Ganyan dapat, maging mabait sa kapwa. Yumakap ang kambal sa kanya, halatang proud sa papuri ng ina. Lumapit naman si Celine, napangiti at napailing habang nakatingin sa kambal. Bes, hindi mo talaga mapipigilan ng dalawang yan, sabi nito sabay tawa. Pero alam mo ba, hindi ordinaryo ang ginang na yon. Napakunot ang noo ni Vina. Ano namang ibig mong sabihin? Hindi ko inakala na makakausap pala ng kambal ang mayamang babae na bumili ng malaking hasyenda dito sa probinsya, yung bagong may-ari ng desangtuaryo. Sagot ni Celine, yung malaking hasyenda banda doon sa may kabilang kalsada? Yung sinasabi ng mga tao na sobrang yaman daw? Yung may mga truck na dumating nung isang buwan? Oo, yun nga. Mabilis naman na sagot ni Celine. Ako mismo nabigla na makita siya. Ang ganda pala talaga niya, Vina. Hindi lang basta maganda ha. Yung tipong hindi mo madalas makita. Yung mukha na parang artista o may dugong alta. Tapos yung sasakyan niya. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaki at kagara. Over ka naman sa pag-describe, Bes. Hindi nga, Bes. Seryoso talaga ako. Sagot agad ni Celine. Kumikinang ang pintura ng sasakyan niya. Parang hindi tinatabla ng alikabok. Tapos ang forma ng ginang ay nako, elegante, mayaman, pero hindi naman suplada. Sa totoo lang ang lambing pa nga magsalita. Sumabat naman bigla si Nico tumangu-tango. Opo mama, mabait po siya. Sinabi niya pa nga po, cute kami. At kamukha daw namin yung kalala niya. Dagdag ni Nika na proud pa. Napatingin si Vina sa kambal. May kung anong saglit na kirot na dumaan sa dibdib niya na hindi niya mawari. Hindi niya pinahalata, ngumiti lang siya. Ganun ba? Mabuti naman kung mabait siya. Lumapit ulit si Celine. Nakataas ang kilay at parang may iniisip. Alam mo, Bes, parang may kung anong kakaiba sa pagkakatingin niya sa kambal. Yung tipong di lang basta tuwa, yung parang may pagkilala. Saglit na natigilan si Vina, pero agad din niyang inayos ang mukha. Siguro natuwa lang siya sa kambal, diba? Cute naman talaga sila. Oo naman, sagot na Celine. Pero ewan ko, basta may naramdaman akong kakaiba, baka nga apo niya talaga sila. Biro pa nito. Hindi niya alam pero ang araw na yon ay hindi simpleng pagkikita lamang. Ito ay simula ng isang pag-uugnay ng mga landas na hindi niya inakalang muling magtatagpo. Sa kabilang banda ng malawak na hasyenda, hindi mawala sa isipan ni Doña Celestia ang kambal na nakilala kanina. Habang naglalakad siya sa terasa ng mansyon, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang inosenteng mukha ng dalawang bata. Ang batang lalaki at batang babae na tumulong sa kanya matapos malubog ang kanyang mga paa sa putik. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit may kakaibang kirot at kuryente sa kanyang dibdib. Tuwing naiisip niya ang mukha ng kambal, hindi yan basta paghanga lamang. Para bang may kilala siyang bahagi ng sarili sa kanilang mga mata. Hindi na niya napigilang tawagin ng isa sa kanyang tauhan. Mateo! Sigaw niya mula sa beranda. Agad namang kumaripas ang takbo ang lalaki. Po, Donya? Hanapin mo ang kambal na nakita ko kanina. Mariin niyang bilin. I just want to give them a little reward for their kindness. They help me in a way most adults wouldn't bother doing. Tumango si Mateo.
Tila ba natuwa kahit halatang kaba. Opo, Donya. Hahanapin ko sila agad. Good. I trust you. At mabilis na itong umalis upang sundin ang utos ng ginang. Habang si Doña Celestia naman ay muling naupo sa antik na upuan. Hindi nagtagal tumunog ang kanyang cellphone. Nakalagay sa screen ang pangalang Du, ang kanyang kaisa-isang anak at agad siyang napangiti. Ma, how's the hacienda? Everything's okay there? Tanong ni Du sa kabilang linya. Napatingin naman si Doña Celestia sa paligid. Ang sariwang simoy ng hangin, ang malawak na taniman at ang katahimikang dala nito ay tila kalmado sa kanyang puso. It's beautiful, Du. Sagot niya na may lambing at tuwa. Peaceful and refreshing. I think this place is exactly what we needed. I'm glad to hear that. Sagot naman ng binata. I'll visit once I finish my meetings here. Sandaling natahimik si Donya at hindi niya naiwasang ibahagi ang bumabagabag sa kanya. Oh, Du, I met 2 children today. Twins. Twins? Gulat na pagtatakang boses ng anak. What about them? Huminga ng malalim ang Donya at saka naglakad papunta sa gilid ng veranda. Nakatingin sa malawak na tanawin. They helped me earlier when my foot got stuck in the mud. They were so polite, so gentle, and Du. Tumaas ang tono ng boses ni Du. Nagiging curious. And what, Ma? They look exactly like you when you were a child. Both of them. Even the shape of their eyes, the smile, everything. Ma, come on. You're just missing me too much. Kids look alike sometimes. Maybe you're imagining it. Umiling si Doña Celestia kahit alam niyang hindi siya nakikita. No, Du, I wasn't imagining anything. When I looked at them, it felt like I was staring at you when you were little. It was uncanny. Ma, you're exaggerating. Tugon ni Du habang natatawa pa rin. I'm sure they're just cute kids you happen to like. Don't overthink it. Ngunit sa loob-loob ng Donya, hindi yung ganun kasimple. Habang nakatingin pa rin siya sa malawak na lupain ng hacienda, may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Isang pakiramdam na maaaring may malalim na dahilan ng pagkikita nila ng kambal. Isang pakiramdam na parang hindi iyon simpleng pagkakataon. Maagang umuwi si Vina mula sa kanyang trabaho. Abala siya sa pagsasampay ng labada sa tapat ng kanilang maliit na bahay nang may mga yabag ng taong biglang sumulpot sa harap ng kanilang bakuran. 3 lalaki, malilinis ang suot, halatang may kaya at pamilyar ang postura. Napakunot ang noon ni Vina. Biglang nanlamig ang kanyang palad at ang unang pumasok sa isip niya. Diyos ko, singil na naman ba to? Nagbayad na ako kahapon na. Nakatayo ang lalaki na tila may hinahanap. Lang lumapit sila sa harapan niya, mas lalo pa siyang kinabahan. Mga sir? Alanganin niyang tanong. May kailangan po ba kayo? Nakabayad naman po ako kahapon na baka po nagkamali. Agad namang umiwas sa nerbiyos ang isa sa mga lalaki at bahagyang umiti. Ay hindi po kami naniningil, ma'am. Mabilis itong sagot. Mga tauhan po kami ni Doña Celestia. Yung ginang po na tinulungan po ng mga anak ninyo noong isang araw. Napatingin siya sa loob ng bahay, sa direksyon ng kambal. Nagtataka siya kung ano ang kailangan ng mga ito at talagang pinuntahan pa sila sa kanilang bahay. Ang mga tauhan ni Donya? Pautal niyang ulit. Halatang naguguluhan. Tumango ang lalaki at iniabot sa kanyang 2 kahon. Maganda ang pagkakabalot. May laso pa. Gusto po niyang iparating sa inyo na labis siyang natutuwa sa kabaitan ng mga anak ninyo. She prepared some gifts for your family. And she would like to invite you to visit her hacienda. Halos hindi naman makapagsalita si Vina. Hacienda? Kami? Bakit naman kami? Bago pa man siya makapag-isip, biglang tumakbo palabas ang kambal. Masigla, malinis pa ang mukha kahit kakatapos lang maglaro. Mama, sino sila? Tanong ni Nika. Ang gaganda po ng damit ninyo. Dagdag naman ni Nico, mangha sa mga bisita. Napangiti ang isa sa mga tauhan at yumuko upang maging ka-level ng mga bata.
Hello, kami pala ang mga tauhan ni Doña Celestia. She wanted to thank you both for helping her. She said she wants to see you again. Biglang lumiwanag ang mga mukha ng kambal. Talaga po? Gusto niya ulit kaming makita? Sabay tanong ng dalawa. Halos hindi naman mapigil ang tuwa. Yes, sagot ng lalaki. Sa katunayan, kanina pa niya kayo pinapahanap. She was really impressed. Dinig ni Vina ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na kaba. Nilingon niya ang mga tauhan at magalang ng ngumiti. Sabihin niyo po kay Doña Celestia maraming salamat. Thank you po sa mga regalo. Bahagya siyang yumuko. Pag-iisipan ko po muna ang pagpunta kapag hindi po ako abala sa trabaho. Ngumiti naman na may paggalang mga tauhan. Nauunawaan po namin. Basta po ipaalam niyo lang po kung kailan kayo makakadalaw. Ipapaabot namin lahat sa Donya. Pagkaraan niyon, maayos silang nagpaalam at umalis. Pagkasara ng gate na pabuntong hininga si Vina at halos mapaupo sa kaba at pagkalito. Inilapag niya ang mga regalo sa lamesa. Sa sandaling iyon, lumapit naman si Celine na kakarating lang mula sa kabilang bahay. Bes, sinong mga yun? Ang yayaman ng porma. Tanong nito habang nakataas ang kilay. Ipinaliwanag ni Vina ang lahat. Simula sa sinabi ng tauhan ng Donya hanggang sa imbitasyon sa asyenda. Napanganga si Celine sabay tapek sa balikat ng kaibigan. Ano pang iniisip mo, bakit hindi ka pumunta? Opportunity kaya yun? Umiling naman si Vina, halatang nag-aalinlangan pa rin. Hindi naman namin kilala ang Donya, Celine. Hindi ko nga alam kung bakit niya kami pinapatawag. At saka, huminga siya ng malalim. Abala pa ako sa trabaho, hindi ko pwedeng iwan. Hay nako, Vina, minsan lang to. At mukha namang mabait ang Donya. Di naman siya mukhang mananakit o something. Malay mo, may maganda siyang plano. Napatingin si Vina sa kambal na masayang pinipisil ang mga ribbon ng regalo. Tahimik siya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil may takot sa puso niya. Takot na baka pag naging malapit siya sa mga taong may kaya, baka masira ang tahimik nilang buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Vina dahil sa ingay ng kambal na tila ba may malaking selebrasyon na nagaganap sa loob ng kanilang maliit na bahay. Kapwa nakapalibot sina Nika at Nico sa mga regalong natanggap nila mula kay Doña Celestia. At hindi naman maikakailang sabik na sabik rin sila sa mga nangyari kahapon. Mama, kailan po tayo pupunta sa asyenda ni Doña Celestia? Tanong ni Nika. Oo nga po, Mama. Sabat naman ni Nico. Nakangisi. Sabi po nila hinahanap daw kami ni Doña. Gusto niya nga raw po kami makita ulit. Tumingin siya sa kambal. Mga matang inosente. Puno ng kuryosidad at tuwa. Ngunit sa puso niya may bahagyang alinlangan pa rin. Anak, may trabaho si Mama ngayon eh. Hindi pwedeng hindi ako pumasok. Malumanay niyang paliwanag. Agad naman na lumiit ang mga mata ng kambal, parehong nalungkot. Pero Mama, pabulong na sabi ni Nika. Baka po hinihintay niya kami. Baka po magalit si Donya pag hindi po kami pumunta. Dagdag pa ni Nico. Napailing si Vina. Ayaw niyang isipin ng mga bata na may nagagalit sa kanila. At higit sa lahat, ayaw niyang masira ang masiglang pananaw nila tungkol kay Doña Celestia. Sa mga oras na yon, dumating si Celine. May dala pang mainit na pandesal. Aba, bakit parang maiyakan agad dito sa umaga? Biro niya habang inabot ang tinapay. Agad namang tumakbo sa kanya ang kambal. Ninang, pupunta po kami sa asyenda, pero ayaw sumama ni Mama kasi may trabaho raw po siya. Napanganga si Celine at napatingin kay Vina. Tila sinasabing, Aba, may ganon? Napakamot si Vina ng ulo, tsaka malalim na buntong hininga. Celine, hindi naman sa ayaw kong pumunta. Kailangan ko lang talagang tapusin ang trabaho ko sa karinderya. Ayaw ko rin namang magdulot ng abala sa Donya. Di naman talaga namin siya kilala. Lumapit si Celine at hinawakan ang balikat ni Vina. Vina, di naman lahat ng tao dapat katakutan. Nakita mo naman yung tauhan niya kahapon, di ba? Maayos makipag-usap. At saka, tinan mo to mga batang to, sobrang excited. Minsan lang silang mabigyan ng atensyon ng ganong klaseng tao.
Kumingin si Vina sa kambal. Ang ngiti nila, ang saya sa mukha nila. Parang sinuntok ang puso niya ng guilt at pagmamahal. Hindi niya kayang wasakan ang tuwa ng mga anak. Kaya sa huli, napabuntong hininga siya at tumango. Sige na, mahina niyang sabi. Pwede kayong pumunta. Pero ang ninang Celine ninyo ang sasama sa inyo dahil kailangan ko talaga na pumasok sa trabaho. Talaga po, Mama? Sabay na sigaw ng kambal na halos tumalon sa tuwa. Ngiti lamang isinagot ni Vina. Ngunit may kurot pa rin ang pagkabahala sa dibdib. 2 oras matapos yon naganda sina Celine at ang kambal. Nanuyo si Vina ng pawis sa kakaisip pero wala na siyang magagawa. Tinulungan niya ang kambal magsuot ng malilinis na damit. Simple pero maayos at presentable. Tandaan ninyo, sabi ni Vina habang nilalagay ang buhok ni Nika sa isang maliit na ponytail. Magpakabait kayo ha, huwag kayong tatakbo kung saan-saan. At pakinggan si Ninang Celine ha? Opo, Mama. Sabay nilang sagot. Lumuhod si Vina at niyakap ang kambal. Matagal, mahigpit. Parang ayaw niyang pakawalan. Hindi niya maipaliwanag pero may kakaibang kaba sa dibdib niya. Mag-iingat kayo, bulong niya. Promise, Mama, sabi naman ni Nico. Babalik po kami agad, sabi naman ni Mika. At nang sumakay na sila sa tricycle, kumuway pa sila habang nakadungaw sa gilid. Bye, Mama, love you. Ngumiti si Vina pero pagtalikod niya, doon niya nararamdaman ang higpit ng pagkabog ng puso niya. Pagdating ni na Celine at ng kambal sa hasyenda, hindi naman maikakailang malawak, maganda at kaakit-akit ang lugar. Mula sa malalawak na taniman hanggang sa puting mansyon na tila lumulutang sa gitna ng luntiang kapaligiran, halatang karangyaan at kayamanan. Napahawak si Celine sa dibdib. Diyos ko, para ako nasa ibang mundo. Samantala ang kambal nakabuka ang bibig sa tuwa. Ninang, ang laki po nito! Para pong kastilyo! Sa gitna ng hagikika ng kambal, bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas ang isang babae. Eleganteng nakadamit. Mahaba ang buhok. Ang presensya ay parang reyna. Si Doña Celestia. At nang makita nito ang kambal, nakangiti itong lumapit sa kanila. Hindi pilit, hindi malamig, kundi tunay na aliwalas. Parang matagal na nito silang kilala. Andito na pala kayo. Malumanay niyang sabi, I've been waiting for you. Sabay yumuko ito upang pantayan ng tingin ng kambal. Lumapit kayo, huwag na kayong mahiya. You two look even more adorable today. Nagumapaw ang tuwa sa mukha ng kambal. At sa sandaling iyon, hindi maipaliwanag ang pagdaloy ng damdamin kay Doña Celestia. Parang mas lalo niyang nakita. Ang hindi matatawarang pagkakahawig ng kambal sa isang taong matagal niya nang mahal. At doon lalalim ang misteryong hindi pa alam ni Vina, ni Celine, ni kahit sino. Pagdating pa lamang ni Nika at Nico sa hasyenda, hindi maikakailang agad na pagkabigani ni Doña Celestia sa kanila. Habang naglalakad sila sa malawak na hardin na puno ng mga nagagandahang bulaklak, hindi niya maiwasan titigan ng kambal ng mas matagal kesa nararapat. Sa bawat hakbang ng kambal, sa bawat tawa, sa bawat ngiti, parang lumulutang sa harapan niya ang mukha ng kaniyang sariling anak. Si Du nung bata pa ito. Hindi iyon imahinasyon, hindi iyon ilusyon. Napakalinaw, may kakaiba, may mali, may tanong na hindi niya masagot. Habang abala si Celine sa pakikipag-usap sa isang katiwala, si Doña Celestia naman ay lumuhod sa lilim ng isang malaking puno ng akasya kung saan naglalaro ang kambal. Nika, Nico, tawag niya na malumanay ngunit may bahid ng pagtataka sa boses. Can I ask you something? Agad na tumigil sa pagtakbo ang kambal at lumapit sa ginang. Parehong nakangiti at walang kaalam-alam sa bigat ng tanong na gustong lumabas sa bigbig ng Donya. Opo, Donya. Sabay nilang sagot na halos pareho pa ang tono. Napahinga ng malalim si Doña Celestia. Tinitigan niya ang mga mukha ng bata, ang hugis ng mata, ang ilong, ang panga, pati ang paraan ng pagngiti. Hindi ito maaaring coincidence lamang.
Ano ang pangalan ng iyong ina? Maingat yang tanong. Mabilis na nagliwanag ang mukha ni Nika. Si Mama Vina po. Masayang sabi niya. Ang bait-bait po ni Mama, lagi po niya kaming nilulutuan ng masarap kahit pagod siya. Tumango naman si Nico, sabay hawak sa kamay ng kapatid. Totoo po yun, Donya. Maganda po si Mama, tapos mabait. Hindi siya nagagalit kahit makulit kami. Lagi niya po kaming niyayakap bago matulog. Bahagyang lumuwag ang dibdib ng Donya. Ngunit kasunod nito, may pumasok na bagong tanong. Ang pinaka-importante. Ano naman ang pangalan ng iyong ama? Dahan-dahan niyang tanong. Halos nakahawak sa dibdib sa kaba ng kanilang sagot. Ngunit ang kambal sabay na umiling. Hindi malungkot, hindi kinakabahan. Simple lang, dire-diretso, inosente. Wala po kaming papa, sagot naman ni Nico. Inosenteng napatingin sa ginang. Hindi po namin siya kilala. Dagdag naman ni Nika, hinahaplos ang mga bulaklak sa tabi. At bago pa man magtanong ang Donya, sinundan pa ni Nico ang sinabi ng kapatid. Pero okay lang po yun, mabilis na sabi niya. Kasi happy naman po kami. Tumango si Nika, sabay ngiting abot tenga. Si Mama lang po ang kailangan namin at si Ninang Celine. Masaya po kami kahit wala kaming papa. Para bang tinamaan sa gitna ng dibdib si Doña Celestia. Hindi niya namalayang napatitig siya sa kambal ng mas malalim. Walang kilalang ama. Magkahawig kay Drew. Iisang araw lang silang nakita pero agad siyang hinanap. May parang malamig na hangin na dumaan sa kanyang isipan. At kung paano ngumiti ang kambal. Ganito rin ngumiti si Drew nung bata pa siya. Hindi niya ito matatanggihang katotohanan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Pinilit ni Doña Celestia na ngumiti. Marahang hinaplos ang buhok ng kambal. I see, mahina niyang sabi. You two are very strong children and very brave. Nagkatinginan ng kambal at ngumisi sa kanya. Donya, masayang tanong ni Nika, babalik po ba kami dito ulit? Hindi agad nakasagot ang Donya. Tiningnan niya ang dalawang bata na parang tinatansya ang bigat ng bagong misteryong hawak niya ngayon. At sa huli, ngumiti siya. Of course, sagot niya ng may buong lambing. You're always welcome here. Pero sa likod ng ngiti, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Kung wala silang ama, at kung gaano sila kamukha ni Drew, posible bang? At iyon ang katanungang maaaring magbago ng takbo ng kanilang mga buhay, lalo na kay Vina, na pilit niyang mailalayo sa gulong muling lumalapit. Kinagabihan matapos makauwi ang kambal at si Celine mula sa asyenda, hindi pa rin mapakali si Doña Celestia. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang mukha ni Nika at Nico, ang hugis ng kanilang mata, ang korba ng labi, ang paraan ng pagtawa at pananalita, at lalo pang hindi niya malimutan ang walang pag-aalangan nilang pagsagot. Wala po kaming papa, pero masaya po kami kay Mama. Kaya pagbalik niya sa loob ng mansyon, agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan ng kanyang anak. Ma? Tanong ni Drew sa kabilang linya. Bagyang paos dahil kararating lang mula sa trabaho. Is everything okay there in the province? Huminga ng malalim si Doña Celestia bago nagsalita. Anak, I need to tell you something. May bahagyang pag-aalala sa tono niya, dahilan para bahagyang magtuon si Drew. What is it, Mom? Umupo si Donya sa antigong upuan na nakaharap sa malaking bintana ng asyenda. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso niya ay may tila kumakabog na mas mainit kesa dati. I invited 2 children over today. The twins who helped me the other day. Oh, the kids you mentioned. Sagot naman agad ni Drew. The polite ones? Yes, those sweet little angels. Sagot pa ni Doña Celestia at may lambing ang boses. They are very kind, very respectful and honestly, anak napakabait nila. Parang matagal ko na silang kilala. Saglit na natahimik si Drew bago sumagot. Oh, that's good, Mom. At least you made some new friends around there. Pero hindi natapos si Doña Celestia. And I asked them about their mother.
Napakunot ang noon ni Du. Okay, and? Huminga ng malalim si Donya. Their mother's name is Vina. Parang biglang nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Tahimik, walang kahit anong tugon. Parang nawala ng hininga si Du. Are you sure that's the name of their mom? Mahina pero mariing tanong ni Du, na para bang ayaw niyang marinig ang sagot. Yes, sagot pa ng Donya na may pagtitiyak. That is her name. Tahimik si Du. Napansin naman niyon ni Donya Celestia. You know what, anak? Malumanay ngunit puno ng diin ang boses niya. I'm wondering why they exactly look like you. Parang napatayo si Du mula sa kinauupuan niya. Mom, nagpatuloy ang Donya, hindi pa tapos. I asked them where their father was and they told me they don't know him. They said they've never met their father. Mariing pumikit si Du at para may mga alaala ng isang gabi ang biglang kumatok sa kanyang isipan. Pero pinutol niya iyon. Pinilit niyang ikulong. You're overacting, Mom. Bigla niyang putol. Siguro rin, natutuwa ka lang sa mga batang yon. They probably just reminded you of me because you miss me. Pero hindi bumigay ang Donya. I know what I saw, anak. Napabuntong hininga si Du. Inayos ang headphones, pinilit ngumiti kahit hindi nakikita ng kanyang ina. Mom, listen. Let's not jump into conclusions. Besides, I'll be there next week. Nagulat ang Donya. You're coming home? Yes, sagot ni Du na mas tiyak na ngayon. I want to organize a feeding program for the kids in the barangays and I want to oversee the preparations myself. Agad na lumambot ang puso ni Donya Celestia. Oh anak, that's wonderful. I will support that fully. Tell me what you need. I'll make all the arrangements. Ngumiti naman si Du kahit may tensyon pa rin sa loob niya. Thanks, Mom. See you soon. At nang ibaba ni Du ang tawag, saglit siyang tumingin sa salamin. At doon, sa refleksyon ng sarili niyang mukha, tila ba nakita niya rin ang mukha ng kambal. Binanggit ng kanyang ina. At isang pangalang pilit niyang inaalala. Vina. Dumating si Du sa probinsya ng maagang maaga. Kasama ang ilang staff na tutulong sa feeding program na siya mismo ang nag-organisa. Malamig ang simoy ng hangin, sariwa ang paligid at ramdam niya ang kakaibang kapayapaan na palagi niyang namimiss sa lungsod. Habang minamasan niya ang eskwelahan na unti-unti na napupuno ng mga bata, hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa kambal. Hindi naman siguro, he told himself. Coincidence lang yun. Ngunit habang papalapit siya sa pila ng mga batang sabik kumuha ng pagkain, bigla siyang natigilan. Nakatayo sa unahan ng pila ang dalawang bata, isang babae at isang lalaki. Pagkasing tangkad, magkapareho ng ngiti at parehong may inosenteng tingin sa mata. At higit sa lahat, may kung anong pamilyar sa mga mukha nila na hindi niya maipaliwanag. Lumapit siya sa mesa pero hindi agad nakaabot ang kamay niya sa mga pagkain. Natulala siya, halos hindi makahinga. Napansin niyo ng mga bata kaya lumapit ang isa sa kambal, si Nico. Sir, okay lang po ba kayo? Inosenteng tanong nito, nakatingala sa kanya. Napatikim si Du, pilit na binabalik ang sarili sa ayos. Yeah, I'm fine, sagot niya. Pero hindi iyon lubusang totoo. What are your names? Masayang nagsabay ang dalawa. Ako po si Nika. Ako naman po si Nico. Para sa lang musika sa tenga ni Du, pero sa likod ng ngiting iyon ay naroon ang unti-unting tumitibok na kaba sa kanyang dibdib. Nice to meet you, he said, forcing a smile. Enjoy the food, okay? Nagpasalamat ang kambal at paalis sa sana nang may biglang umagaw sa atensyon ni Du. Sa batok ni Nico, sa bahagyang natatakpan ng kwelyo, may maliit na marka. Isang hugis patak na birthmark na hindi niya makalimutang makita. Wait, tawag niya agad. Halos hindi napigilan ng bata. Can I ask something? That mark on your neck. Where did you get it? Tumingin si Nico, tsaka hinawakan ng batok na para bang bagay na normal lang.
Birthmark ko po yan, sagot niya. Meron din pong ganyan ang kakambal ko. Opo, sabat naman ni Nika na masigla. Pareho po kami, tingnan niyo po oh. Inangat niya ng kaunti ang buhok niya sa batok. Parehong pareho. Hugis, kulay, lokasyon. At parang may biglang lumubog sa sikmura ni Du. Is that something you got from your mom? Mahina niyang tanong. Halos hindi makapaniwala sa nilalabas na salitang kaninay, hindi man lang sumagi sa isip niya. Opo, sagot ni Nika. Sabi ni Mama na mana raw po namin ito sa kanya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sa utak niya, malinaw na malinaw ang larawan ni Vina noong gabing iyon. Malinaw pa sa alaala ni ng birthmark ni Vina na parehong-pareho ng sa mga bata. Napalunok siya, halos hindi makapagsalita. Anong pangalan ng mama ninyo? Vina po. Lalo siyang nanlamig. Ilang taon na kayo? Tanong niya na pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. Malapit na po kaming mag-6. Masayang sagot ng kambal. At doon tuloy ang nanghina ang loob niya. 6? Kinumpit niya sa isip. 6 na taon. Mahigit 6 na taon na mula nang hindi niya matapos ang sariling iniisip. Ang mundo niya ay parang biglang umikot at ang ingay ng mga bata sa paligid ay unti-unting nilamon ng katahimikan na lumulunod sa kanya. Tumingin ulit sa kanya ang kambal. Walang kaalam-alam sa bigat ng sandali. Thank you po sa pagkain, sir. Masaya nilang sabi. Napangiti siya ng mahina, magaan pero puno ng paggalito. You're welcome. At habang lumalayo ang kambal dala ang kanilang pagkain, nanatiling nakatayo si Du doon, hindi makagalaw. Isang tanong lang paulit-ulit sa isip niya. Posible ba? O may hindi sinasabi sa kanya si Vina? Pag-uwi ni Du sa asyenda mula sa feeding program, ramdam niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Halos bawat akbang niya sa malawak na pasilyo ng mansyon ay may dilang bigat sa puso. Ang mukha ng kambal, ang kanilang mga birthmarks at ang hindi maipaliwanag na pagkakahawig sa kanya noon. Lahat ay sumasagi sa isip niya ng paulit-ulit. Pagpasok niya sa loob, sinilubong siya ni Doña Celestia. Halatang sabik at may halong kaba. Anak, kamusta ka na? Kamusta mga bata? Pasensya ka na kung di ako nakasama sa'yo ha. Sumama kasi biglang pakiramdam ko. Sabay ngiti ng Doña, may bahid ng pag-aalala sa mga mata. Huminga ng malalim si Du bago magsalita. Tila pilit kinokontrol ang damdamin na matagal nang pinipigil. Mom, I saw the children you were talking about today. And you were right. They look exactly like me. Their gestures, their smiles, even the way they talked. It's uncanny. And I have a feeling that they might be connected to me in some way. Napanganga si Doña Celestia. What do you mean by that, anak? You have to explain yourself. Please tell me everything. Tumingin si Du sa malayo. Sa bintana ng mansyon na nakikita ang malawak na hardin. Huminga siya ng malalim at sinimula ng matagal nang pinipigilang kwento. We used to have a janitress in our company. Her name was Vina. Very similar to the kid's mother name. Almost 6 years ago, something happened between us. That night, it was complicated. But after that night, she disappeared. I couldn't find her anywhere. Napahinto si Doña Celestia. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at may bahid ng pagkabigla sa kanyang boses. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Du, bakit hindi mo sinabi? Tumango si Du na bahagyang nakayuko. I didn't want to trouble you, Mom. I was trying to find her for all these years, but every lead I had, it always failed. I was trying. I just didn't know where to start. I didn't want anyone else to get involved. Tahimik si Donya, ngunit kitang-kita ang halong galit, pangamba at pagkabigla sa mukha niya. Du, are you in love with that woman? And if those twins happen to be your children, are you willing to marry her? What if she's alone, without anyone else?
Huminga ng malalim si Du at tumingin sa kanyang ina. Matipay at tapat ang boses. That's what I've been planning since then, Mom. I've been waiting for the right time. For her and for the children. That night changed everything. And even though I didn't know where she went, I never stopped thinking about her. Napanganga si Donya at bahagyang tumingin sa kisame. Tila pinipilit iproseso ang lahat ng sinabi niya. And Prim? What about her? Weren't you supposed to marry Prim? Did you... What? Ngumiti si Du ng bahagya. May halong pangungutya at kalmadong tensyon sa mukha. I only did that for business convenience, Mom. And you know that. I don't like her. I never loved her. She was the one who pushed through, who tweeted, who forced things. She even used her connection just to manipulate certain situations back then. But nothing more. And we both know that. Tumahimik si Donya. Ramdam ang bigat ng katotohanan na matagal na nakatago sa anak niya. Ngunit hindi niya maalis ang damdamin ng pangamba. So you're saying, all along, your heart was always elsewhere? Tama, Mom. And now that I know the children exist, and that she's still out there somewhere, I can't just ignore it. I have to face it. Huminga ng malalim si Donya at marahang niyakap ang balikat ni Du. I understand, anak, but you have to be careful. There's a lot to consider. These children, kung sakali man anak mo sila at ang nararamdaman natin ngayon ay lukso ng dugo, they may change everything. But they are also a blessing. So you must do the right thing. Ngumiti si Du at para bang bumuhos ang ilang taon ng hinanakit at pagtatangka na itago ang damdamin. Yes, Mom. That's what I intend to do. I will be responsible for her, for the children, and for everything that happened back then. I will make it right. Tumigil si Donya at dahan-dahan na nagtanong muli. May halong pangamba at pag-aalala. Do? So what will you do now? What I should have done 6 years ago. I will find her, and I will make sure she and the twins are safe. And if it turns out that they are mine, I will do everything to be the father and the husband they deserve. Maagang umalis si Du mula sa hasyenda, kasama si Doña Celestia, patungo sa probinsya kung saan nakatira si Vina. Habang nagmamaneho sila, tahimik si Du, nakatingin sa bintana. Samantala si Vina naman abala sa paglilinis sa kanilang bahay. Na makakita siya ng sasakyan sa harap ng bahay, unti-unting pumuno ang dibdib niya ng kaba. Sasakyan po yan ni Doña Celestia? Sabi ni Nika habang tinatanaw ang malaking sasakyan na huminto sa kalsada. Nang bumaba si Du mula sa sasakyan kasama ang ina niyang si Doña Celestia, huminto ang mundo ni Vina. Bigla siyang nagulat at bahagyang napahinto sa ginagawa niya. Parang natigilan sa galit, kaba at takot. It's really you. Binitiwan ni Du. Ang tinig niya ay halos nanginginig, ngunit puno ng katotohanan at damdamin na matagal niyang pinigilan. It's really you, Vina. The one I've been looking for all these years. Napatingin si Vina sa kanya. Pinipilit panatilihin ang kanyang mukha na kalmado. Ngunit ramdam niya ang bigat sa dibdib at ang mabilis na tibok ng puso. Hindi ko po kayo kilala. Nagkakamali lang siguro kayo. Pilit niyang sabi. Sinusubukang iwasan ng mga matang sobrang pamilyar sa kanya. Ngunit si Du ay hindi nagpapadala sa pretensyon. Lumapit siya ng dahan-dahan. Tiningnan ang bawat galaw ni Vina. You can't lie to me. I know it's you. I've been searching for you for 6 years. I never stopped thinking about you. You can't fool me, Vina. Natigil lamang si Vina. Di alam kung anong sasabihin. Ang kaba, takot, at pagkagulat ay sabay-sabay sumalubong sa kanya. Subalit sa kabila ng lahat, ramdam niya ang tapat na damdamin ni Du. Bago pa man siya makapagsalita ng buo, biglang lumapit ang kambal. Sina Nico at Nika. Parehong nakangiti, ngunit may halong hiya. Sir, kamusta po kayo? Masayang tanong nala.
Mama, siya po yung mabait na sir na pumunta sa school namin para magbigay ng food sa amin. Nakatingin lamang si Du sa kambal. Sa kanilang mga mata, ilong, ngiti, pati ang maliit na tikwas ng kanilang buhok. Para bang nakatingin siya sa salamin ng bata pa siya. Hindi ito basta hinala. Hindi ito basta pagkakamali. Ito ay katotohanang unti-unting sumasabog sa loob niya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Vina. Nahalatang kinakabahan habang pinagmamasdan ng bawat galaw niya. I have a question for you, Vina. Seryoso na sabi niya dito. Napakapit naman si Vina sa laylayan ng kanyang damit. Halatang naiipit sa sitwasyon. Wala naman tayong dapat pag-usapan, Du. Tapos na yan. Ngunit hindi pumayag si Du. Hindi na siya yung lalaking kayang manahimik. Hindi matapos ang 6 na taong paghahanap at paghihintay. For the past 6 years, I think I have the right to know everything that's been in my mind. The right to ask all the questions I wanted to ask. The right to talk to you, and I hope you don't deny me this time. Saka siya napalapit kay Vina at seryoso ang tinig. Right now, Vina, I want to know everything. Gusto ko na mabigyan ng kasagutan ng lahat ng tanong na gumugulo sa akin ngayon. Nang marinig niya iyon, lumapit si Doña Celestia na may awa sa mga mata. Vina, please explain everything to my son. Ako na munang bahala sa mga anak mo. At tinawag niya sina Nico at Nika na agad namang sumama sa kanya. Clueless sa ilalim ng usapang magaganap. Naiwan sina Du at Vina sa tapat ng maliit na bahay. Isang katahimikang mabigat at mabangis ang bumalot sa kanilang dalawa. Tell me, Vina, is my suspicion right? Are the children my children? Umaling si Vina. Mabilis, halos desperado. Hindi mo sila mga anak. Tumigas ang panga ni Du. Then who is their father? Answer me. Kung hindi ako, sino ang ama nila? And why do they look exactly like me? Why do they act like me? Why do they have every trait that I have? Hindi naman nakasagot si Vina. Tila naipit siya ng sarili niyang mga salita. At nang sa wakas ay nakasagot siya, napakahina ng boses niya. Halos isang bulong. Siguro, dahil ikaw lang ang minahal ko noon. Kaya sa iyo ko sila pinaglihi. Marahil ay iyon ang dahilan kaya naging kamukha mo mga anak ko. Nag-init ang mga mata ni Du. Hindi alam kung iiyak pa siya o magagalit. Alam niya rin na nagsisinungaling lang ngayon si Vina. Nakikita niya iyon sa mga mata nito at ramdam niya rin. Ang totoo, sadyang kailangan niya lang ng kumpirmasyon mula kay Vina. Kailangan niyang marinig mula dito mismo ang kumpirmasyon na tama ang iniisip niya. Don't fuck with me right now, Vina. I'm not here to play around. Lumapit siya ng mas malapit. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan nila. I want to know the truth. Are they my children or not? Umiling na naman si Vina kahit nanginginig ang labi. Hindi, Du. Hindi sila. Enough. Mariing putol niya sa magiging kasinungalingan na naman ito. If you don't tell me the truth, ako mismo maghahanap ng kasagutan. I will use every connection I have just to know if they're mine. And once I confirm that they are my children, Vina, I will take them from you. Nanlaki ang mga mata ni Vina, napaatras, at mabilis ang bumilis ang tibok ng puso niya. Ngunit nagpatuloy si Drew, mas malumanay, ngunit mas totoo. But if you tell me the truth now, I will let them stay with you, with us, as a family. Doon tuluyang bumigay si Vina. Bumagsak ang luha sa kanyang pisngi, kasabay ng nanginginig niyang tinig. Oo, Du. Sila ang mga anak mo. Sila ang anak mo. Huminto ang mundo ni Du. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Luha ng katotohanan ang hinintay niya sa 6 na taon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Vina. Hinawakan na magkabilang pisngi nito at niyakap siya ng mahigpit. I'm sorry. I'm so sorry for scaring you. Hindi ko intensyon na takutin ka. Humigpit pa ang yakap niya dito. I just wanted to know the truth. And I know I was wrong for pushing you like that. Doon na napaiyak ng tuluyan si Vina.
Hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng damdaming tinago niya ng napakatagal. At sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon, magkasama nilang hinaharap ang katotohanang matagal na nilang tinatago. Tahimik lamang si Vina habang nakaupo sa lumang sofa. Hawak ang panyo niyang basang-basa na ng luha. Nasa kabilang upuan si Doña Celestia. Nakataas ang isang kilay at nakahalukip-kip. Halatang naghahanda sa pag-uusap na matagal na dapat nang naganap. Katatapos lang makausap ni Duwang Kambal sa labas. Naiwan si Navina at ang Donya sa loob ng maliit na sala. Huminga ng malalim si Doña Celestia bago nagsalita. Vina, mahinahon pero matigas ang tono nito. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang dahilan? Bakit ka umalis? Bakit may tinago ang totoo sa anak ko? Napayo ko si Vina. Nanginginig ang kamay habang pinipisil ang sariling palad. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po ginusto na masaktan si Du. Hindi yan ang tanong ko. Malamig na putol ng Donya. Ang tanong ko ay bakit mo siya iniwan? Alam mo namang paninindigan ka ng anak ko. He was even willing to marry you. Napaluha si Vina ulit, pero pilit humihinga ng malalim. Dahil po sa kuya ko at kay Prim? Bahagyang nagtaka ang Donya. Prim? Anong kinalaman niya dito? Doon na tuluyang bumigay ang tinig ni Vina. Tinakot niya po ako. Sagot niya na humihikbi. Sabi niya kung hindi ako lalayo kay Du, ipapakulong niya ang kuya ko. May malaking utang po kasi si kuya noon at hindi naman namin alam paano babayaran. Sangkot din po sa droga ang kuya ko noon kaya napakalaki ng risk na makukulong po talaga siya. Nangunot ang noo ni Doña Celestia. At naniwala ka sa kanya? Wala po akong choice. Sagot ni Vina tuluyang umiiyak. Binigyan niya po ako ng pera. Malaki. Sapat para mabayaran halos lahat ng utang ni kuya kaya pumayag ako. Sabi niya kailangan kong lumayo. Mawala. Huwag na magpakita kay Du. At kapag hindi daw ako sumunod, makukulong ang kuya ko. Alam niya na si kuya lang ang meron ako noon. At alam niya kung ganong kahalaga sa akin si kuya. Nanlaki ang mata ng Donya. That girl threatened you? Tumango si Vina. Nanginginig pa rin. Opo. Lumayo rin po ako para maligtas ang kuya ko at mabayaran namin lahat ng utang niya nang sa ganun ay makapagsimula po kami ng bagong buhay. Ayoko rin po na magulo noon ang relasyon ni Prem at ni Sir Drew. Ayoko po na dahil sa akin ay maghiwalay sila. Ang akala ko noon kapag nabayaran na namin ni kuya ang lahat ng utang niya at nakalayo na kami, magiging maayos ang lahat. Ngunit mali ako. Hindi po naging maayos ang lahat. Bumalik pa rin po sa dating gawa ang kuya ko. Kaya yun pong dahilan kaya siya pinatay. Natigilan si Doña Celestia. Napapikit saglit. Pinatay? Opo. Bulong ni Vina. Iniiyak ang salitang paulit-ulit niyang nilunok sa loob-loob. Nang mamatay po siya, gusto ko na pong bumalik kay Du at sabihin sa kanya na may anak na kami. Pero may natira pa pong malaking utang. Sabi sa akin ng mga taong sinisingil kami. Kapag umalis daw kami sa lugar na to, mapapahamak din po ang mga bata. At ayoko na mangyari yon. Bakit hindi mo sinasabi sa anak ko? Sa akin, sa kahit kanino? Tanong ng Donya na halatang nasaktan sa katotohanan hindi nila nalaman noon. Natatakot po ako. Sagot ni Vina sa pagitan ng pagikbi. Hindi ko gustong ilagay sa panganib sina Nico at Nika. Kahit sobra ko siyang mahal. Kahit araw-araw ko siyang iniisip. Mas natatakot po ako na baka mapahamak ang mga anak namin. Tahimik na tumango ang Donya. At sa unang pagkakataon, lumambot ng husto ang kanyang ekspresyon. Vina, iya. Sabi niya na mahina pero puno ng bigat. Sana sinabi mo agad. Sana hindi mo binuhat mag-isa ang lahat ng iyon. Nag-angat na tingin si Vina. Nagugulat ang marinig ang sunod-sunod na balita. Ako nang bahala sa lahat ng utang ng kuya mo. Sabi pa ni Doña Celestia. Diretsong-diretso na parang nag-uutos. Isa-settle ko lahat. Wala nang hahabol sa inyo. Wala nang magtatangkang saktan kayo. Nanlaki ang mata ni Vina. Ma'am, bakit po niyo gagawin yun? Ngumiti ang Donya ng malumanay. Halos parang tunay na ina.
Dahil pamilya kayo ng anak ko. At dahil may mga apo ko sa inyo. Ayoko na mapahamak kayo ng mga bata. At naniniwala ako na ang mga bagay ay nararapat sa isang kompleto at masayang pamilya. Gusto ko na mabuo kayong pamilya at alam ko na iyon din ang gusto ni Du na mangyari. Nag-iba ang ekspresyon ni Vina. Halo ng gulat, pasasalamat at panghihinayang. Pero paano po si Prim? Mahina niyang tanong na puno ng takot. Hindi po ba magagalit siya? May kasunduan po kayo, paano po ang kasal nila? Umayos ang upo ni Donya. Naging formal ang tindig pero may halong pagod at determinasyon ng mukha. Hindi ko ipapatuloy ang kasal nila. Sagot niya na mariin. The arranged marriage was for business convenience, Vina. Hindi dahil mahal siya ng anak ko. May tuloy-tuloy na bigat sa boses niya. Pero malinaw ang paninindigan. At ngayon, natuklasan ko na may apo na pala ako. May pamilyang nabuo sa likod ng lahat. Business is business, iha. Pero hindi ako bulag. Hindi ako pipili ng pera kesa sa pamilya ng anak ko. Napaluha si Vina. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Matapos ang lahat ng nalaman ni Du, agad siyang hinarap ni Prim. Nang sa ganoon ay malinaw niya ang lahat. At matapos ang lahat ng ugnayan nila, dahil kailanman ay hindi makakapayag si Du na magkaroon pa ng ugnayan sa taong dahilan, kaya nalayo sa kanya ang mga mahahalagang tao sa buhay niya. Sinubukan ni Prem na tumanggi at magpanggap, ngunit hindi na naniwala si Du. Stop pretending. Malamig, mababa at puno ng puot ang tinig ni Du. Du, why are you barging in? He slammed his hand on the table beside him. You lied to me. Napaatras si Prem. Nanginginig ang labi. What lie? I don't understand. Don't! Sigaw ni Du. Halos yumanig ang buong sala. Don't you dare deny it. Umiling si Prem. Pilit ang umite ng mahina. Du, I really don't know what you're talking about. You kept me from my children? Baliw niya. Halos madurog ang boses sa tindi ng galit. For 6 years, Prim. 6 years. You stole that chance from me. Alam mo ang totoo na buntis si Vina sa anak ko. Pero sa halip na sabihin na sa akin ang totoo, pinili mo silang itago sa akin. Ikaw pang dahilan kaya nalayo sila sa akin. Nadlaki ang mga mata ni Prim. Napalunok at bahagyang napayuko. Du, I was only trying to protect... Protect who? Yourself? Putol ni Du. You manipulated everything. You controlled the narrative. You told me Vina left because she wanted to. You told me she resigned. You told me she ran away because she was ashamed. Hindi makatingin si Prim. Nanginginig ang kamay. You knew. Mariin niyang sabi. You saw her that day. Kahit ng araw bago siya umalis, nakapagkita sa kanya, you knew she was pregnant. And you still lied. Pilit na umiwas si Prim, nanlalamig. I didn't know for sure. Stop pretending you didn't. Muling sumigaw si Du. You made sure I never found her. You blocked every lead, every information, every person who knew her. You took away my right to be a father. Napahagulgol si Prim. I only did that because I love you. Love? Tawa ni Du. Mapait at puno ng panlilibak. That's not love, Prim. That's obsession. Manipulation. Selfishness. Humigpit ang panga niya at saka siya tumayo ng tuwid. Starting today, I'm ending everything. Napamulagat si Prim. What do you mean, Du? You can't... I can. And I will. Du, please. You can't do anything to stop me or else. Tumalim ang tingin niya. I will ruin you and your family. And we both know I am more powerful than your family now. Umiyak si Prim. Halos hindi makahinga. Du, don't do this. Pero tahimik na lumapit si Du sa pinto. Hawak ang sariling temper para hindi tuluyang sumabog. It's over, Prim. Whatever this was between us, it's dead. Lumayo siya na hindi malang lumingon. At gagawin ko ang lahat. Dagdag niya na malamig at iyak. To build my family with Vina.
The real family I should have had 6 years ago. At sa pagkalapat ng pinto, naiwan si Prim. Durog, umiiyak, at alam niyang wala na siyang laban. Dahil sa agarang aksyon ni Doña Celestia, hindi na nagkaroon ng kahit anong pagkakataon si Prim na guluhin pa ang pamilya ni Du. Mismo ang Doña ang humarap sa mga abogado at koneksyon ng pamilya nila upang tiyaking mapuputol na ang impluwensya ni Prim sa negosyo man, sa lipunan, o sa personal na buhay ni Du. Hindi rin nagtagal at sa tulong ng mga taong pinagkakatiwalaan ni Doña Celestia, lumabas ang matagal nang tinatagong katotohanan. Isang gabi, habang magkatabi nakaupo sina Du at Vina sa sala ng hasyenda, dumating si Doña Celestia, kasama ang private investigator. Sir, ma'am, may nakuha na po kaming malinaw na ebidensya. Ang mga nagbanta sa buhay ninyo, ma'am, pati ang taong pumatay sa kuya ninyo, ay tauhan po ni Miss Prim. Para bang gumuho ang mundo ni Vina sa narinig, napahawak siya sa dibdib, nanginginig at halos mawala ng lakas. Agad siyang inalalayan ni Du. Si Prim? Bakit niya? Bakit niya kailangan gawin sa amin yun? Ano bang nagawa namin sa kanya? Dahil sa obsession niya. Dahil gusto niyang kontrolin ang buhay ko, pati ang buhay mo. Pero tapos na. Hindi niya na kayo masasaktan. Iho, Vina. Anak, hindi ako papayag na may sino mang umapi sa pamilya ko. At kasama ka na roon. Kasama na kayo ng mga anak mo. Ilang araw lang lumipas, inaresto si Prim. Nakayuko ang ulo nito habang inilalabas ang pulisya mula sa mansyon ng pamilya nila. Kasabay niyang hinuli ang mga tao nitong sangkot sa pagpatay sa kuya ni Vina at maging ang tangkang pananakit sa kambal. Hindi na ito nakapalag, wala ng koneksyon, wala ng kapangyarihan, wala ng pagkakataong makabalik. At sa huling beses na hinarap niya si Du bago siya dalhin sa selda, Du, hindi mo ako pwedeng talikuran. Tayong dalawa dapat. Hindi kailanman naging tayo. At hindi mo kailanman guguluhin ang pamilya ko. Wala ka ng kapangyarihan sa buhay ko. Tapos na. Tuluyan na siyang dinala ng mga pulis. Isang kabanata ang tuluyang nagsara. Pagbalik ni Du sa asyenda, nadatnan niya ang kambal na masayang naglalaro sa hardin. Si Vina naman ay nakaupo malapit sa bintana. Pinagmamasdan sila. Halatang pagod pero kita ang gaan ng dibdib. Lumapit si Du sa kanya, marahang hinawakan ng kamay nito. Wala nang dapat katakutan. Safe na kayo. Tapos na ang lahat. Du, hindi ko inakalang darating pa ang araw na magiging tahimik ang buhay namin. Simula ngayon, hindi lang tahimik. Masaya. Buo dahil pamilya na tayo. Lumapit ang kambal, niyakap ang kanilang mga magulang. At doon naramdaman ni Vina ang bagay na matagal niyang ipinagdasal, kapayapaan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.